Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto na naman po tayo, no? Pagpapatuloy po natin itong kay Senator Ronald the Puncher de la Rosa, also known as the Authentic Idiot. No? Kasi yung huling hearing niya po, ang dami pong pwedeng ma-pick up doon na content o topic, no? Kasi ang haba eh. Almost 5 hours. Actually po, yung na-download ko sa YouTube, sa Senate of the Philippines YouTube channel, no? 4 hours and 55 minutes yon. So, ilan doon, no? Yung huling-huli tungkol dito sa PDEA leak motu proprio hearing niya, nakuha po natin yung tungkol doon sa kay Chis Escudero, no? Na hindi yun makita-kita nitong si Senator the Puncher kung ano talaga yung gustong ibig sabihin ng mga kapwa niya senador, except yung mga kakampi niya na mga dutards, no? Na mga senador. Okay, so dito po ngayon, itutuloy lang natin ito, mahaba pa ito hanggang sa dumating tayo sa darating na Lunes sa Mayo 20. Kasi meron pa siyang pinapatawag na isa. Malay nyo, hindi doon titigil ito. Kasi talagang he is so, kumbaga sabi nating nefarious, no? Na makapal ang muka, na kasing kapal ng yung pinakamatigas na bato, no? Hindi po plastic. Kasi ang plastic, pag sinunog mo, sunog yan. Pero yung bato, no? You have to set the fire to whatever the melting point of yung bato. How do I put that in English? Ai Chang, Kai. Itong dalawa na to, si Ai Chang, no, saka si Kai. Ano po yan? Magkamag-anak. Opo, magkamag-anak po yan. 'Di ba, Elora? Si Kai at si Ai, magkamag-anak po sila. Sila po yung long lost relatives, no? Okay. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members. Dumadami po sila. Maraming salamat naman po sa pagtitiwala. Lalo tayong naiingganyo tuloy na mag-vlog eh. Sabi ko kay Elora, pag umabot tayo ng 30,000, baka isa-isa lang baka. How do I put that in English? Yung baka. Baka isang isang video na lang, no? Yung pang alas 12 ng tanghali natin sa Pilipinas. Hindi ko na po alam kung anong oras diyan sa inyong mga time zone. Ang alam ko lang po is US and Philippines. Pasensya naman po yung mga nasa Europe, nasa Middle East, no? Yung Philippines naman parte ng Asia ba yun, no? Ang kulit, no? Sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers. Lalong-lalo na po yung huling-huling nagbigay ng super thanks ay si Miss Andrea Jong, no? Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga tumutulong sa atin sa ating chat box tuwing meron po tayong video premiere. Nandiyan po si Ai Chang, si Elora, si Ate Marie Chris, si Miyu, si Kaluyalwana Beth, si Sen Chang. Late po yan si Sen Chang kasi nasa ibang LS po yan. Every yung may nakakasabay tayong mga nag-LS, hindi naman natin silang mapilit, no? Dito kayo, hindi po. No, they have their own autonomy o freedom. Pero supportive po yung mga yan. Si Beth M, si Miles Tan, si Alex Andrade, no? Si Mami B, si Ate Maite, si Mami Peng, si Maritel, si Priscilla, si Lorena, o Lorna Rafael ba yun? Tama ba? Nakakalimutan niya. Sino pa ba? May bago ako. Ang dami ko nakitang bago dun sa natin, no? Pero hindi ko na maalala talaga. Si RN Tusen, si Ilocana Kana, si Carclea, Hattori, si Danny Reynado, si Red, no? Si Mohamed, at sino pa kayong lahat dyan, no?
na hindi ko mabanggit, si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, no, si Virginia Pamposa, lahat po kayo dyan. At shout out po sa lahat ng ating OFW, mabuhay po kayo. At ganun din, banggitin natin dito yung mga sinusuportahan nating mga, ibig sinusuportahan, dinadalaw ko po ang kanilang mga LS, no? Support lang. Si Carclea, yung mga vlogger po at influencer. Si Carclea, si Kakopi, si Ali Bugha, Munting Tinig, Mami Peng, si Papa Trix, pinanonood ko po yan. Si Maestro Paul TV, si Mark Ramos, si Boss Mike Cervera na hindi ko sina-shout out. Si Boss Mike Abe, yung po, no, sila. The rest, hindi ko na po maalala kung sino sila. O si Direct Freddy Valera, new subscriber po ako. Natutuwa ako dun sa What the F. Okay, konti lang naman ito, mga kababayan. No, kung nabasa nyo siguro yung thumbnail or title, sabi ko dyan, Senator Bato de la Rosa, the puncher, aka authentic idiot, sobrang na-butthurt po siya, no? Sana ang gusto kong ilagay pwede nang sumabak sa pelikula o pagiging artista. Kasi cry baby po siya, no? Cry me a river po siya, no? Mamaya malalaman nyo kung bakit, no? Parang akala mo naman pinagtutulungan siya, no? Kaya yung butt hurt, my butt hurts. My butt hurts. Akala ko naman Hattori kung ano yung butt hurt. Di ba, Carclea? My butt hurt. Tapos si Secretary for Poverty Alleviation, Larry Gadon, meron po siyang kahilingan sa Senate President Miguel Zubiri, no? Mukhang antindi po nitong kahilingan na to, no? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bibigyan ng opinion at reaction, no? At eto na tayo, mga kababayan. Sisimulan natin to sa pagiging dramatista ni Senator Bato the Puncher de la Rosa, also known as the authentic idiot. Pasensya naman po, Senator the Puncher, kung nasasabihan kitang authentic idiot. Kasi sabi mo, ikaw nagsimula niyan, ha? Ikaw nagsimula nito, no? Nang dahil lang sa isang hearsay, how do I put that in Tagalog? How do you say that in Tagalog? Senator Bato, no? Because of a hearsay, okay, Tagalogin mo nga, Senator Bato. Nang dahil lang sa marites ng isang pathological o professional liar dito, the jukebox queen, na nandyan sa LA, pinatos mo itong sabi niyang Pidea Leaks. Hindi mo ba muna pinag-aralan maigi? Sinasabi nyo, na, yan, bago kayo nag-recess, ha? Bago kayo yung 6 weeks recess ba kayo? Kasi before Semana Santa yata, nag-break na kayo Correct me if I'm wrong, ha? Bago pa kayo nag-break, ha? Nilabas na yan ni Jukebox Queen. Yang kanyang Pidea Leaks. It's not all about the leakage of that document. Hindi. It's all about the names on that document. Okay, granting ha. Ito granting. Mapatunayan mong nag-leak. So, whoever leaked that one, mapaparusahan. Okay? But, it will not stop there. People, the likes of that jukebox queen and the jukebox king are only pawns of your great master, si Prime Minister ni Baal. Because you are after the presidency of President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Doon kayo after. Because of what? Because of the greed sa kasopangan sa power ng amo mo. Pilit mong sinasabi sa amin pilit mong kaming pinapaniwala sa lagi mong sinasabi na wala akong ibang intensyon dito, kundi palabasin lang, panagutin kung sino yung nag-leak ng document.
Kaso ang problema, Senator Bato, the puncher de la Rosa, you did not do your homework. Bakit? Tulad na sinasabi ko kanina, nung nag-break kayo, that issue has been in the social media bago kayo nag-break. Pinangangalandakan dito ng professional liar, the jukebox queen, yang leakage na yan. And they're so happy about it. Kasi prior to that, they wanna show a video daw na naghihitit o sumisinghot ng pinagbabawal na gamot ang PBBM. Wala silang ma-produce. That's why somebody, no, among their circles of liars, ang nagbigay niyan kay pambansang jukebox queen. Tama, mali. However, ikaw, ulitin ko, you did not do your homework. Bago kayo nag-break, dapat alam mo na yan eh. Diba? Dapat pinag-aralan mo maigi. Eto ba ay isang hearsay o may katotohanan? Diba? Hindi ka muna nagsaliksik maigi. What will be the repercussion? What is the Tagalog of that? Diba, Kai? Nakalimutan ko po. Naku, kagagalitan ako nito. Shout out at salamat kay Kai. No? Kai, salamat ha. At alam mo, maangat na. Ang galing mo. At naaabala ka pa. Pasensya na, no? Kasi itong iyong boss yung friend natin sobra din. Sobra din ang pagtulong sa ating channel, no? At shout out din sa buong department nyo dyan na laging nakaantabay sa ating video, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, no? Mabuhay po kayo at lagi kayong ingatan ng ating may kapal. Salamat po sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte at ang buong West Philippine Sea at ang lumalayag na atin ito. At kay Tita Aurora, shout out. Tita Aurora, alam mo na, as always, pag-igihin ang paglalako sa palengke. Huwag kang papadaya, ha? At ayan po, huwag niyong kakalimutan, sa Mayo 17 sa Liwasang Bonifacio, ang program proper is 4 p.m. No? Magdala po ng mga ekstrang mga kagamitan, no? Tubig, pagkain, mga biscuit, skyflakes para hindi po kayo magutom. Alam ko marami naman pagkain dyan. Sabi ni Mami Peng, maraming inumin. But, just in case, no? At as much possible, iwan na lang po yung mga bata sa inyong mga tahanan. No? Okay? At magdala ng ekstrang mga damit kung kayo may papawisan at kayo po'y mag-ingat. Okay? So, ituloy natin ito. Pasensya na, no? Naisingit natin yun. Baka meron pong magtampo eh. So, tulad ng sinasabi ko, hindi mo ba ito napag-aralan maigi? Kasi, sabihin natin, magpa-survey tayo. Ha? Lalabas at lalabas na baka ang makuha mo lang na papabor sa yung boto or porsyento ay isang porsyento out of 100%. Majority of the Filipinos nakikita na itong moto proprio mo is just a waste of resources because pinatulan mo ang isang marites, isang hearsay, walang mapakitang tunay na ebidensya, ang mga kinakasangkapan ka, isa ka ring pawn ng kagaguhan ng destabilization plot ng mga ito. Parte ka dyan. Mamaya malalaman nyo sinong magsasabi niyan tuwiran sa kanya. Kasi lagi niyang sinasabi, hindi ako parte na to. Walang makakapag-dikta sa akin. We don't believe you. We don't believe you. Because sa unang-una pa lang, nung natapos yung unang moto proprio hearing mo dyan, sinabi mo sa isang interview, naniniwala ka na authentic yung papeles o yung dokumento. Because of what? May bakat ng puncher hole. Kaya nga tinawag kang the puncher eh. The authentic puncher. Ako naman, authentic idiot. Idiota ka kasi. Madali kang mapaniwala sa chismis. Madali kang
Yung you're so gullible. Yun, how do I say that in English? You are so gullible. 'Di ba? Madali kang mapaniwala at also marites ka rin. 'Di ba? O ayan na pala mo. You got burned. Buti nga sa'yo. Ngayon, nag-iiyak-iyak ka. Mamaya ko na sabihin, yung pag-iyak-iyak niya, i-chastise muna natin siya maigi. Pinuntahan ka na ng mga senador. Kung pipwede nga lang, tahasang tuwiran, harap-harapang sabihin sa isang session mo, tigil mo na to. Kasi wala eh. It's all about the hearsay. Hindi ba naintindihan yun? O bingi ka? Pero ginigiit mo. Di ba yung last hearing mo, sabi mo, just give me yung parang prerogative. Dahil ikaw ang chairman, but you know what? Abusado ka. Isa pa yan. Yung word na yan, abusado ka. Why? You use your chairmanship to continue wasting resources, time, effort, and money. Bakit may money? Gago pala kayo eh. Gumagastos yung mga yan eh. Ginagastusan po ng budget ng Senado yan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, inuulit ko. Ha? Naglabas tayo ng ebidensya galing sa COA noong 2020. How much each senator spend or their budget for a particular year. At during that 2020, Bato has 104 million total in budget. Kasama ang sahod niya, sahod ng mga staff niya, yung foreign and domestic travel nila, yung extra expenditure nila, yung sinasabing hindi mo pera yan ng mga despicable supporter ni Digong, di ba? Extraordinary expenses, kino-question nila dahil daw yun ay form ng corruption, pero meron din ang Senado. Bakit hindi questionin yan ng mga Digonggong supporter? And other expenses they incurred on a particular year. And one of these is the hearing. Hindi lang ako ang nagsasabi niyan. No? Even the mga totoong political analysts, alam nila yan because nagtrabaho sila dyan. May background sila dyan. Pero si Bato, kasi abusado siya dahil pinangangalandakan niya, senador ako, PMP chief ako, ibinoto ako ng taong bayan, but the taong bayan is fed up with you. Ang naniniwala lang sa'yo ay yung mga kakampi ni Duterte. Why? Kasi si Digong, sinabi niya, pinangalandakan niya, dyan sa isang rally sa Dumaguete nilang mautog, ha? Na magtiwala lang kayo kay Bato. Mahusay yan. Mapapalabas niya yung dokumento na yan. Yun yun! Kaya nung last hearing, former ES Ochoa is just an excuse to extend this motu proprio hearing for another wasting of resources. One day, ha? One day. But not even 24 hours. Probably the maximum of 5 hours, less than of 2 hours. How much effort, time, and money you gonna spend on that one? Tapos, pag wala kang mapakitang resulta, what you gonna say? Wala na eh. Walang makita eh. So, what did you really accomplish? Nothing. Nada. Isa-separate content natin mga kababayan yung kay former ES Ochoa, yung mga sinasabi ni Ping Lacson, Trillanes at ni Escudero. Kasi mahaba to. Hahaba tong vlog natin eh. Baka abutin tayo ng 2 oras dito. Hindi na to moto proprio. Di ba kay? Oh, isipin ninyo, ayaw tumigil. Kasi nga, sinabi nung amo niya, loyal yan eh. Di ba? Tuta yan eh. Ni Digong eh. Pasad niya lang yon. Pantakip niya lang yung walang makakapagdikta sa kanya, walang nag-uuto sa akin. Kung ganun pala, bakit mo kinagat? Ano ang reason mo ba to? Ano ang reason mo? Bakit mo kinagat itong PIDEA leak na ito? Actually, yung moto proprio mo is PIDEA leak and the Batangas Drug Hall eh. Kaso wala na yung Batangas Drug Hall eh, na-depend na eh. Yung sayo. What? You are just what? Wasting time. Pinaglalaroan ka na nga lang eh.
O, may nakuha pa tayong video doon, yung kay Picoy. Dapat bigyan attention yun. Bigyan natin ng separate content yun hanggang dumating yung abaente. Di ba? Makikita nyo doon kung gaano nag-explode ang kalbong ulo ni Bato. Nagbaga po yung Bato, nagbaga sa galit. Ha? Di ba? Wala. Hanggang ngayon, wala ka pang napapatunayan. It's all about hearsay. It's all hearsay. Marites, Marites, Marites. Buti na lang, wala akong nag-girlfriend na Marites. Ang pangalan. Di ba, Hattori? Oh, ewan ko lang kay Hattori. Chick boy yan si Hattori. Ayari na naman si Hattori. Ay, nako, ano ba yan, no? Eto, na-butt hurt siya. Bakit naman niya ginaganito? Pang-Pamas Award po yung kanyang acting dito. Ano yan ba yan? Tokis yung sinasabi mo. O, ayan po. Courtesy of News 5. O, ha? Sabi dito, share this post. O, share ko na, ha? News 5. Huwag nyo akong i-copyright because you said so. Share this post. Okay. Ay, Chang, Kai, kayong magkamag-anak, how do I English this? Oy, Elora, ikaw ang galing-galing mo sa English. How do I English this? O, di ba nasa Tagalog eh. How do I English this? Ayan na nakuha natin ngayon, di ba? How do I English this? Okay, basahin natin yung kanyang script. Ha? Ano ba to? Pwede pa tong pang K-drama, Chinese drama, Indian drama, ano pa ba yung mga drama sa Netflix? P-drama, Pinoy, ha? Thailand? Ha? Thailand ba o Indonesia? Lahat na lang. Pwedeng pang American soap opera. Lahat na lang nandiyan sa TV. Okay, basahin natin. Sa aking stint, 5 years as a senator, wala pa akong na-experience na yung ibang senator ay kine-question yung hearing ng isang committee na gustong ipahinto na. Hindi pa imbita itong mga resource person na ito. Ngayon lang ako nakarinig. Sana respetuhin nila yung pagiging chairman ko ng aking komite. Dahil nirerespeto ko rin naman yung pagiging chairman nila ng kanilang komite. Okay. Respect begets respect. Okay, given that. However, sometimes people have to meddle because mas nakikita nila yung patutunguhan ng iyong komite ay patungo sa kanal. It's going nowhere. Yung po yun ang English nun. Senator Bato, huwag ka nang maglintaya. Ha? Hindi sa pinakikialaman ang komite mo. Ha? Hindi sa pinakikialaman ang komite mo. They are just giving you an advice. They are not disrespecting you. Ha? Who are in your committee anyway? Who are in your committee? Pakihanap nga yan. Kung alam nyo po kung sino yung nasa komite ni Bato, na ano ba yung committee niya? Public order, 'di ba? And drugs. Kung sino man po yung nasa committee mo, malamang sila din yan. Yung member of your committee, ikaw lang ang chairman. Siguro naman, hindi sila pwedeng uupo diyan sa iyong mga sessions, no? Kung hindi nila alam yung topic mo. Masama bang magbigay ng kanilang opinion at reaction? Bakit mo minamasama? Bakit ka nagtatampo? Dahil feeling mo aping-api ka. Sometimes, Bato, you have to learn how to accept the reality that people are calling you out because they can sense that what you are doing is walang makikitang resulta yung patutunguhan ng iyong ginagawang moto proprio. Ha? 'Di ba? Tama, mali. O, hanapin nyo na lang po kung sino yung member dyan ni Bato sa kanyang ginagawang yung committee niya dyan. Di ko po makita eh. Teka, ito, tingnan natin to. O, ito po, ayan salamat po kay
Sir Benji Contreras. Ayan, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nako, alam nyo, napaka-handy talaga nung Facebook page ni Sir Benji Contreras. No? Ang daming information kayong makuha. Salamat po, sir, ha. Pagpalain kayo ng Diyos. Eto po, ang committee, si ang chairman, vice chairman, si Ejercito, si Estrada, ha? Si Go, na walang kwenta, si Tolentino. Members, si Grace po, yung mag-inang Bilyar, si Padilla, si Ejercito, yung kapatid ni Jinggoy, si Binay, si Hontiveros, saka si Grace po. Tapos si Ligarda, Villanueva, Pimentel, yung ex-officio. Bakit nandoon si Cheese? Probably, remember on the second hearing, he respectfully asked one of the members para payagan siya na umatin doon. And who is that? Senator Grace po. Nagpasalamat si Cheese doon Kaya nakakapasok diyan, nakakapunta diyan si Senator Cheese Escudero. Probably with the approval of Grace po for siguro in behalf of Grace po. Matalino naman talaga si Cheese. Buti nga nandun. Hindi pa nga pumasok niya si Coco Pimentel. Pag pumasok pa si Coco Pimentel, isa ring lawyer yan. Di ba? Yung iba dito, wala na Sino bang mga lawyer dito? Si Tolentino, si Pimentel. Ewan ko lang kay Villanueva, kay Ligarda. Di ba? Yung ibang senador, lalo na si Senate President, no? Nagsabi sa'yo, hearsay. Hindi mo magets, pero nagtatampo ka, para kang bata. You cannot take it? Wow! Childish! Mga kababayan, isang childish, spoiled brat, nagtatampo. Biruin mo yan? Kini-question yung hearing ng isang committee? Kung meron naman reason to question, no? Yung katatakbuhan ng hearing mo. Alam mo, pinatutungkulan niya dito, si Escudero kasi hindi pa imbita itong mga resource person na ito. Kasi nga, nakikita ni Senator Cheese Escudero, kasi siyang patungkulan dito, naalala nyo, sinasabi ni Cheese Escudero, hindi naman po lahat ng binabanggit ng ating resource person ay papatawag. Kasi nakikita nila, those are irrelevant to your PIDEA Leaks Motu Proprio hearing. Tapos ngayon, cry baby ka? Feeling mo, hindi ka nirespeto? Dapat sinabi mo na kaagad doon. Pwede po ba, wag nyo akong pakialaman? Hindi naman pwede yon sa aming taong bayan. Kasi bakit? Tulad nga po ng sinabi natin, at yung sinabi ng mga pribadong mamayan na dating mga mambabatas, it is a waste of taxpayers' money, moron. Diba? Chairman ka nga, si chairman ka nga. But sometimes, you have to also to listen to your members or your colleagues. Kasi sila ang nakakakita. Kasi ikaw, may prejudgment ka na You already prejudge that motu proprio. After the first motu proprio mo, naglabas ka na ng statement that you believe that that document is authentic because of a significant ano man Tagalog nun? What's the Tagalog of that? The butas-butas of puncher. Di ba? Ayun lang O ngayon, naiipit ka. Ano ginawa mo? Kasi, 5 years ako as a senator. Wala pa akong na-experience. 5 years lang pala ilang taon nang mambabata si Cheese Escudero. I'm not defending Cheese Escudero here. Pero, maging realistic naman tayo. Who is better lawmaker? Who is a better senator? Who is more experienced, seasoned senator? Cheese Escudero or Bato de la Rosa? Sige nga. Kung ako kay Bato, I will learn. I will humbly accept the opinion of my colleagues. I will take it to the heart for what? For experience and to learn from it. Pero yung ganito, magbibigay ka ng ganito, you are actually putting gas to the fire. Lalo mo lang sisiklaban yan o mag-aaway lang kayo, magkakasakitan na ng loob kayo. I don't think Cheese Escudero will be like onion skin din. Si Bato, onion skin Nakita nyo yung kay Picoy? Onion skin na, mahina pa ang kanyang pagkakaintindi. Oo, because masyado siyang ma-pride. Masyado siyang ma-pride. What?
I am a former PNP chief. I am a PMAer. I become a chief of police in Davao. I handle this, and now I become a senator. Fuck hell. Sabi mo, 5 years ka pa lang. Ano na napatunayan mo within 5 years? Diba? Is that it? Is that it? Huwag kang onion skin. No? Colleagues mo na to. Patawa. Dito ka naglilintaya, oh. Naglilintaya ka dito, nakikita lang lalo na ikaw ay hindi makatake ng mga criticism. Di ba? Ina-advisean ka. Tapusin mo na to. Kasi nanghingi ka moto proprio eh. Ano ba ang sabi ni Chis Escudero? Actually, ang moto proprio, isa lang. Isa lang. Pagbibigyan ka once. Pag gusto mo nang ituloy ang hearing mo, don't ask for moto proprio. You create first a resolution and then send it to the Senate President. If the Senate President, yes, okay, you can go ahead. You can go ahead. Tignan mo yung ginawa ni Risa Hontiveros doon sa gentleman's agreement ng amo mo. Di ba? She created a Senate resolution. O hanggang ngayon, hindi pa rin ayaw yata ni Senate President kasi daw mapupolitika. Etong ginagawa mo na moto proprio, dapat isa lang. Ngayon, pang-apat na eh. Diba? Dapat gawa mo ng Senate resolution muna yan. However, you become, power trip ka din eh, as a chairman of this committee. Tapos maglilintaya ka, cry baby ka, na butt hurt ka. Dahil lang hindi umaten yung isang tao, pwede mo naman patawag yan sa sa isang online na lang, pero hindi, makapalang mukha mo, gusto mo pa rin papuntahin ng personal eh. Diba? Alam mo namang may COVID yung tao. Pero ikaw, what? Kasi, gusto mong patunayan. Ha? Yan. Pero the main purpose is to persecute or prosecute the president. Yan eh. Inuulit ko, pag lumabas yung dokumento na yan, one after another. Because nagmamadali sila eh. Hindi sila makaporma sa West Philippine Sea. Look at this. The Dilawans, the anti-Marcoses, are one. Nagkakasundo sila, umaayon sila sa Pangulo dahil naninindigan ng Pangulo. May napanood nga ako doon. Sino ba yon? Si Mr. Enzo ba yon? Kakamping yun ha. Sabi niya, dito sa paglalaban natin sa West Philippine Sea, walang kulay ang politika. Lahat tayo Pilipino, magsama-sama tayo. Pero kayo, ikaw ba to? Anong masasabi nyo? Ba't di kayo sumama doon? Di ba? Kung Pilipino talaga kayo, ha? How do I put this in English or Tagalog? O di ba ang galing, di ba? Di mo rin maisip eh. Ganun na lang gagamitin natin. Ay, tiyang hakay. Ha? How do I put this in English? Or Tagalog, ha? Hindi nyo ma-chastise yung kalokohan ng inchik. Di ba? Ito pa inuna mo eh. Isa na ibig sabihin yan. It's too much. Too much of your wasting of resources. Ha? Tapos iyak-iyak ka dyan. Sa aking estate, 5 years as a senator, wala pa akong na-experience na yung ibang senator ay kine-question yung hearing ng isang committee. Di ikaw ang una. Diba? Maganda yun. Ikaw ang nakauna. Kung baga nga sa ikaw ang naka-divergenize. Happy, diba? Yung mga lalaki, pag sila ang sabi lang nakauna, jackpot. Walang ya, diba? Di sige, ikaw ang number 1. Sa 24 senator, sino ang number 1 na crybaby at butthurt? Bato de la Rosa. Sino ang pangalawa? Mamili na kayo. Daming DD-shit dyan. Diba? Biruin mo to. Ito ba yung statesman? Ha? Ito pag naging pangulo ito, diktador yan. Nasabi ko sa inyo. Magiging diktador yan. Ganyan palang pinagsasabi niya, pag na-butthurt siya, gaganti at gaganti yan. No?
Paano? Ang tumira sa kanya, isang abogado, seasoned lawmaker, seasoned senator, siya, 5 years as a senator. So what? What have you done? Umunlad na ba ng husto ang Pilipinas na naging 5-year senator ka? Ganon? Ibig sabihin, ang laki-laki na ng contribution mo as 5-year senator. Nire-respeto ka naman eh. But you created your own multo. Di ba ang galing? I did not put that in English. You created this mess. Then somebody is cleaning up for you. That is a disgrace. Di ba? This mess should not happen if you did not patol-patol yung hearsay ng luka-lukang professional liar jukebox queen dyan sa LA. Di ba? Kung hindi mo kinagat di sana nanahimik ka na lang, hindi. You want an exposure. You want an airtime. Para lalong matunog ang pangalan mo. O ngayon, matunog ang pangalan mo Matunog talaga. Senator Ronald Bato de la Rosa, the puncher! Matunog talaga. Kasi bakit? Re-electionist ka di ba? Pinoroklama ka ng PDP. Para mabigyan naman ng yung ibang pagkakataon na hindi lang taga Davao ang makarinig sa pangalang Bato de la Rosa. Dapat buong Pilipinas. So ayan. Di ba? Pumupunta pa diyan si Bongo. Si Bongo, member siya ng committee na yan. Pero out of topic. Ang na talagang inchik yun. Out of topic, walang iya. Di ba? Iyak-iyak ka, cry baby ka. Akala ko ba bato ka, makapalang apog mo. Ba't ka umiiyak dyan? Ba't ka na butt hurt? Di sana wala nang ganito kung tinigil mo na yun But because of one person said he have a COVID, you don't want him to be an online, but you want him to go personally to that moto proprio of yours? Hindi na yun Sobra na. Ano na patunayan mo? O mamaya yan, sa Lunes, hahaba pa yan. Hahaba pa yan. Kasi, hindi niya pa nilalabas yung dokumento ni Picoy. Napikon siya ni Picoy, di ba? Yun yung next content natin. Haba yun, mga kababayan. Ano na ba to? Huwag kang masyadong onion skin. Lawmaker ka. Focus. Focus. Hindi yung focus. Hindi focus. Kundi focus. Hindi focus. Okay? You see the difference ba to? Of those two words I'm uttering? Focus. Hindi focus. Okay? Don't be so slang. Islang nyo ang focus. Di ba Kai ay? Ay, si Kai. Magkamag-anak talaga kayo, Kai at I. No? Ngayon ko lang na-realize, magkamag-anak kayo. You are long-lost relatives talaga. I-research nyo yung dalawa, baka mag-anak talaga kayo. No? Kaya ikaw, Ai Chang, tumira ka na rin sa Palawan, baka nandun yung mga long-lost relatives mo. Tingnan mo, si Kai, nakita natin. Kai, Ai, Bai, Chai. Di ba? Baka naman kamag-anak nyo rin si Bato. Bakit? Meron siyang pan. P-U-N. Joker. Joker no? Para kayong mga payaso sa Senado. Mga payaso kayo, no? Alam nyo yung payaso, di ba clown? Di ba akala mo minsan yung clown umiiyak? Ayan siya. Umiiyak, minsan tatawa, minsan galit. Ayan, clown. Ano bang club ninyo? Anong pangalan ng circus? Huwag nyo namang sabihin, yung kay Hugh Jackman na never enough. Di ba? Clown sila. Mga nasa circus. Bagay ka ba dun, Bato? Pwede ka dun. I am what? I am Bato. Never enough. Never, never. Ayan ang awit niya. Never enough. All the stars that shines in my bald head.
All the shine, the stars in the night sky was never be enough. Ayan eh, never be enough. It's not enough for him to decide because of this freaking guy that said he contracted a COVID. Eh, pwede naman yung putang ina, pwede naman mong gawan na lang online yun eh. Kinakailangan pa ba ng isang hearing para lang sa kanya? Diba? Ngayon, cry-cry ka? Never, never! His butt hurts. Why? I don't know, Tori. I forgot. Ano yun? Lidocaine ba? Ano ba yun? Ano ba? Kayo, may gel ba dyan? May gel? Ano ba yun? Bakit nag-butt hurt? Ay, ang bad mo, Tokis. Bakit may gel? Eh, ewan ko po, baka pinupunas niya sa ulo niya, gel. O pamada, nagpapamada. Oo nga pala. Alam nyo, si Carcleia, friend po natin yan. No? Galit na galit po si Carcleia dyan. Sa dalawang kalbo na yan. O, dimanda ako ni Bato, sinasabihan ko siyang kalbo. Patunayan niya sa korte, hindi siya kalbo. Baka naman sa ibang parte ng katawan, hindi siya kalbo. Si Carcleia galit na galit. Sasabunutan niya daw itong dalawang kalbo na ito. Ha? Nabigla ako. Oo, masasabunutan ko yung dalawa na yan. Oy, bad ka, Carcleia, ha? Ikaw, ha? Ayaw na ayaw mo sa tahong group, pero gusto mong sumabunot ng kalbo. Tahong ni Carla. O, diba? Bato, wag ka nang mag-cry-cry. Baka naman gusto mong mag-audition sa mga drama. Alam mo, dalawa lang ang pwedeng maging profesyon ni Bato pag wala na siya sa Senado next year. Ha? Whether sa circus or sa pelikula. Pwede rin sa pelikula na may circus. Kasi pwede ka sa pang-drama. Pwede ba? Pasok yan sa maala-ala mo kaya na ikaw minsan ay naging tanga. Pedayalix, pedayalix. Itok, itok. Itok, itok. Itok, itok. Dapat ba to? Alam mo yung tinatanong mo sila, how do I put this in English? Dapat sinabi ni Chis Escudero, itok, 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 itok. Di ba kay? With I? O now, naku, ang haba na kay Bato, baka magalit na yan sa akin si Bato. Sino ba tong simple talkers na to? Ipatawag yan sa hearing. We! Lahat na lang ipatawag, gago. Pwede ba siyang murahin? O FU? Patawag mo ako sa hearing, ipako-contempt mo ako. Ha? Pero bago mo ako i-contempt ba to, I will speak my mind, you moron. Oy, English yun. Dapat doon kay Picoy, nabi ni Picoy, yes, Your Honor, payag po akong makontempt. Sarap buhay po sa Senado, di aircon sa bahay, wala eh. Kakain pa ako 3 times a day. Kain tulog lang ako, oh. Maski na, wag yun na akong ilabas as contempt, dito na ako mamuhay. Di ba? Oh, pero, hayaan nyo muna akong magsalita, wag nyo akong i-interrupt. Pag in-interrupt nyo ako, kayo ang makontempt. Ganun ang deal. Oh, sige, payag ako. Payag po ako sa ganun. Di ba, Picoy? Oh, ewan ko lang kung makasagot yung mga senador. Deal. Po-contempt mo ako. Gagamitin mo ang pagiging senador mo, hindi mo rin namang ginalang yung karapatan ko. O, porket senador ka. O, di ba ganon? Pareho lang naman tayong citizen ng Pilipinas. Pilipino tayong pareho. So, yun nga lang, nakakaanyat ka dahil senator ka. Pero you are abusing your power. O, di ganon dapat. Maglatag na lang tayo ng din. Mag-poker face na lang tayo. If you want to cite me in contempt, contempt me. But after what I'm gonna say. And don't interrupt me. Pag in-interrupt mo ako in just a second or what, you will be held contempt. You will take my place in the, sa preso. Ganon ang deal. O sige, payag kayo? O, walang magbabatin. Let me talk. Walang magbabatin.
Di ba? Ganun ang deal. Tangina, ewan ko lang kung hindi sila okay. Kasi ano lang naman, takutan lang yan eh. Sa Senado. Malakas lang manakot yan. Tingnan mo si Bato, sisisigaw-sigaw sa doon. Sa next content natin yung si Picoy, ang ganda eh. Umusok ang ulo ni Bato. Talagang pikon na crybabying butthurt si Kupal. O ito po, yung si my idol, no? Si Secretary Larry Gadon ng Poverty Alleviation, kasi may hinihiling po siya kay Senate President Mig Zubiri. Yung pong kanyang take dito sa PIDEA leak ni Mamang Kalbo. O eto po, panoorin nyo. Salamat po ha, attorney. Idol yan ha. Huwag kang bobo, Bato. Dapat talaga ay itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Yang hearing na yan. Yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report. It refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo. What matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon, ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mig Zubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa. O kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat, wag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Migs, dapat yung ginastos diyan sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. O yan po. Magaling. 'Di ba? Dating abogado. Ha? Ikaw Bato, sinong pinakikinggan mo? Ha? Sinong pinakikinggan mo? Tatanong lang. Sino? Eto ba? Eto? 'Di ba? Kasi sinabi niya, napakahusay niyang si Bato. Mapapalabas niya 'yan. Okay. Sa last hearing mo, ano ang gagawin namin sa'yo pag hindi mo napalabas yung authentic document na nag-leak? Ano ang sabi ni my friend, no? My idol, one of my idol, wag kang bobo, Bato. Ha? Authentic nga. Ano naman yung authenticity ng content? Wala. Dahil hindi nga na-file. Hindi na i-submit. There's none. So why do you have to continue this circus? Ha? You are wasting a lot of resources. Ano pa ang sabi ni Idol Larry Gadon? Ha? You cannot even you cannot talk straight in English or in Tagalog. You're being an utal-utal. Di ba, Kai? Di ba? Sabi pa, tanggalin nyo yan. Sa committee na yan. Galing-galingan lang yan. Yung bang, yung feeling niya kayang-kaya niya. Pretending to be.
No? Parang nag-a-apply ka ng trabaho, yung position naman, wala kang alam. You are just pretending that you know everything. Para kang know it all. Hindi po ganoon. Diba? Hindi porkit naging PNP chief ka na, napakagaling mo na, para ka nang si Superman. Oh, yung pala, feeling mo si Superman ka, pero cry baby ka pag ikaw ay napupuna. Napagsasabihan ka, ayaw mo mapagsabihan ka pala. Ano ka? Prideful. Diba? Yung mga taong ganyan, hindi makatanggap ng criticism. Ayaw nilang mapupuna siya, napapahiya siya. Well, so be it. It is what it is. Take it as a man. Diba? Play to the music. Ganun talaga yan eh. Hindi po masama na ikaw ay ma-call out kasi your colleagues already seen where your hearing is going to. It's not going to the right process or right direction, kundi you are verting to the left and then to the left again and then to the left. Ang alam mo lang ay puro kumaliwa. Ano yon? Baka naman ikaw may sabit. Tanong lang po. Sabit-sabit na eh. Diba? Ang sakit po sa bangs. Buti na lang ako may buhok. Hindi po peke yan. Makapal na lang po buhok. Kailangan ko yun ng barber. No? How do you speak the rin in English, Elora? Kailangan ko ng barber. Kailangan ko ng barber. Mali yata yun. Kailangan ko lang magpagupit. Natural po yan. Huwag nyo ng ano yun. Baka matulad tayo kay Bato. Paano tayo sasabunutan ni Carcleya? Wala man tayong buhok. Alamin nyo na lang po kay Carcleya. Si Carcleya po, laking kumbento yan. Dati po siyang magmamadre sana siya eh. Oo. Kaya sabi niya, laking simbahan na ako. Wala akong alam sa ganyan. Kaya nga hindi siya, galit na galit siya dun sa isang vlogger na mayroong tahong, tahong. Yung tahong ni Carla daw. Ayaw niya noon. Ang gusto niya, adobo. Kasi nga po, magmamadre nga po sana siya. Yun lang yun. Oh, ano na ba to? Ha? Yung friend kong si Carcleya, sasabunutan ka daw ha? Pag nakita ka niya. Gina siya. Ha? Kaya maghanda ka. Sasabunutan ka talaga niya. Hindi ko alam kung saan kanya sasabunutan. Oh, laking kumbento yan ha? Laking kumbento. Kala nyo? Di ba? Ano ba to? Bakit ka naglalabas ng statement na ganyan? Nagsisintimiento ka? Nagdadrama ka? Nagka-cry baby ka? Take it as a man. Di ba? Matikas ka eh. Former PNP chief ka, former PM mayor ka, former PM police chief ng Davao, bata ni Duterte, di ba dapat matigas? Ano, para ba tumigas, kailangan na ng blue pills? Anak ng siopaw, cry baby. O ayan. Ano, chastise mo si Idol Larry Gadon? Sige. Baka sabihan ka lang yan. Huwag kang bobo. O dapat ba, ang tindi nung sinabi ni Idol Larry Gadon? Parating ito kay Idol Larry ha. Idol, pag napunta ka dito sa San Diego, magkape tayo. Sama mo si Mark Ramos, bilyonaryo yan eh. Saka si Boss Mike Cervera, hindi ko po siya sinashoutout. Parating nyo to kay Mike Cervera. Ay Chang, parating mo to kay Boss Mike. Kilala ka naman nun, no? Moderator ka doon. Ikaw, Miyu, moderator kayo doon. Paalam nyo to. Sabi nyo, hindi ka po sinashoutout ni Toki sa kanyang mga video. Sama mo si Mark Ramos, ha? Torny, Larry Gadon, saka si Boss Mike Cervera. Magkakapi tayo dyan sa Coffee Bean, dyan sa may sa Passion Valley. Pero ang taya, si Boss Mark Ramos, bilyonaryo yun. Ikaw ba naman sabihan ka ni Mark Ramos, magkano ka ba? Panoorin nyo po yan si Boss Mark. Kasing gwapo ko din yan. Kami nila DJ Byron Music Topic TV. Mga bata pa yun. Ako, Forever 21 yung favorite store ko eh. Di mas bata ako sa mga yan. Maana lang sa akin sa kagwapuhan yung mga yan, sila Mike Cervera. Wala yan. Dito nagmula yan, no? Sa kanilang kuya. Ang kulit. Ano na ba to? Ha? What can you say about it? You know what? Ito lang masasabi ko sa iyo. Take it like a man. Ha?
Huwag kang iyak-iyak. Magpakalalaki ka. Anong iniiyak-iyak mo? Ha? Isa puso mo yung sinasabi nila. Tapos, pakita mo. No? Pakita mo na hindi ka iyakin. Na magsusumbong ka dyan sa madlang people. Iyak ka dyan. Laki-laki ng katawan mo. Kalbong-kalbo ka. Tikas ka eh. Former PNP chief. Former PM mayor. Ha? Bata ka ni Duterte. Tigasin ka eh. Di ba? Ano na? Lambot joy na ba? Kailangan nang bumili ng blue pills? Ha? Para tumigas? Tangina. Yan lang eh. Pinagsasabihan ka for your own good, but you are crying? Naku, pag ganyan, ganyan ka sa magulang namin, lalo kang tatamaan. Kailangan matuto kang tumanggap ng kritisismo. Isa kang mambabatas. Di ba? Iyak-iyak ka dyan. Punyeta. Kung ako lang siguro ang parents ni Senator Bato, i-take down mo yan. Be man enough. Face it like a man. Di ba? Ang ina. Turingan kang PNP chief. Ulit-ulitin ko. PM mayor. Tataas ng ano mo. Tapos ganyan lang. No. Nire-respeto ka nila. They are not disrespecting you. Di ba? They are just giving you an advice and an opinion. Para magising ka sa kapag kabulag mo na ang form na yan ay authentic because you already decided for yourself. Kasalanan mo rin yan. Do not blame anybody or someone else because of your own doing of what? Misdeeds. Unang-una pa lang nag-decide ka na. Sana kung hindi mo dinicide yan, then you still have the capacity to say this. Wala eh. Nag-prejudge ka na, bias ka na kaagad. Hindi pa pala tapos yung motto proprio mo. Di ba? Ngayon, ano antayin namin sa motto proprio mo? What else? What else na paghihirap namin na aabot pa kami ng 2-3 oras, panoorin lang ang pagsisisigaw mo, ang paggaganito mo. Di ba? Kaya huwag kang iyakin. Huwag kang ma-butthurt. Take it like a man. Tangina. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.